na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin at hagupit na 2x2. Lunes hanggang Biyernes. Na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin. Chess mic. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ayun, okay na. Okay. Sa kabila ng pangaharas ng mga barko ng China, naging matagumpay ang isinagawang resupply mission sa Ayungin Shoal kahapon. Ligtas daw po na dumating ang mga tauhan ng Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard at naihatid ang kanilang mga gamit at pagkain para sa mga sundalong nakatalaga sa BRP Sierra Madre. Gamit ang BRP Cabra at BRP Sindangan. Meron pala tayong ganun, ano? Cabra. BRP Cabra. Cabra. Parang gamit sa construction yan. Gamit yan, pero hindi po nanunuklaw yan. Pantanggal ho ng pako yan. Pinuri naman ng National Task Force sa West Philippine Sea na pinamumunuan ni National Security Advisor Eduardo Año ang mga kasundaluhan natin at ang Coast Guard na hindi nagpatinag. Nagpakita ng katapangan, determinasyon at professionalism para gampanan ang kanilang tungkulin. Ayon naman kay Commodore J. Tariela, Coast Guard Task Force on WPS spokesperson, nagpatuloy lang po ang puwersa ng gobyerno sa kanilang misyon sa kabila ng report ni US Maritime Security Expert Ray Powell na may namataang mga barko ng China Coast Guard sa may Mischief Reef para harangin ang panibagong resupply mission ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Ganun pala. Ang mga kumbatsero ng bayan. Katunhing Jerry. Dos. Pag maitim ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan, dala nila. 2x2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2x2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. 2x2. 2x2. Hi. Maganda morning. Lamig. Magandang umaga, bayan! Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yuhuu! Kumusta kayo mga textmates, mga text partners, mga kapamilya, kapuso, kapatid, kabarkada, mga kapitbahay? Kumusta ba ang tulog? Di baling walang tulog, ha? Wag lang, walang gising. Pero yung gamot ni Kuya Angel Cumbachero, mabisa ba yan? Mukhang mabisa raw sa kwento ni Mother. Yan ba tinatawag na gamot? Gamot ba yan o supplement? Supplement. Mukhang supplement. Parang supplement. Pampatulog. Maraming mga ganyang binebenta kung saan-saan. Pero sa kwento ni Greg, hindi tumatalab sa kanya. Pero ito tumalab. Matindi. No? Pati si Morley, pati si Mother. Kaya, ano mong katunayan? Anong katunayan? Tinulugan ni Mother si Father. Wow! Kaya mainit daw ang ulo ni Father. Kahit nangangalabit. Tulog eh. Ibang klase pala yung pa-order nga yan. Mother, totoo ba? Totoo. Ang tindi naman ng
Nung bioman na yan. Kaya Galing, pala si Father mainit ang ulo. Mainit ang ulo. Nako. Inisnab ni Mother. Kaya naman si Mother kasi naman si Mother busy sa kanyang dance move. Nagpapawis habang andito sa opisina. Ganoon naman talaga kailangan. Yung kailangan mayroong physical activity, lalo na yung ang trabaho upo, nakaupo lang. Imagine ko tuloy kong batsero ang mga nasa call center. Ayun, Yung perming nakaupo. Tapos ang sleeping pattern kakaiba. Oo, yung tulog nila iba. Totoo yan. Kaya nga yung exercise kung batsero, yung may break, coffee break kalahating oras halimbawa. Pagkahigop ng kapino nag-stretching, nag-exercise na ng konti yan. Ayun. Si Greg ganun ba ginagawa mo? Ano pa ba ang ebidensya? Ganun ang kailangan. Paano yung gym nito? Talaga kaya pala ganyan ang mga muscle ni Greg Talaga naman. Napaka-importante ng ehersisyo kung kasi tayong lahat, lalo na yung mga magulang, ang focus natin pagtatrabaho Kaya nga. Gusto nating mabigyan ng maayos-ayos na buhay ang ating pamilya. Lalo na yung mga nagsisimula pa lang ng pamilya, kung batsero. Ganyan ang tayo man. Totoo. Nung tayo ay nagsisimulang magpamilya. Ganun na hindi natin napapansin. Kaya doon ako lumaki ng husto noon Oo. Tumaba ako ng husto noon. Tapos hindi kapag ikaw ay lumalaki, hindi mo napapansin naman. Hindi mo napapansin pag kami sumita kasi magagalit ka pa. Uy, tumataba ka. Mabubuisit ka. Mabubuisit, gusto mong sikuhin sa lalamunan. Pero yun ay wake up call. Yes. Then at marirealize mo, kaya dapat magbawas ng kain at yun nga, napaka-importante po ang ehersisyo. Si Habe, Jess Diaz natin. Nako, yan ang idolo natin. Grabe yung taong yun. Sa paglalakad. Walking lang yun, tsaka brisk walking. Every day. Nung medyo bata-bata yung kumbatsero, araw-araw nagte-tennis yun. Nagte-tennis pa. Pero meron siya pinagtapat sa akin kumbatsero. Kasi sobrang close siya ngayon sa kanyang mga apo. Apo ang pinagkakaabalahan niya. Nagkakati daw siya ng apo sa eskwela, sumusunod. Sabi ko, ba't mo ginagawa yan? Sabi niya, bawi. Bawi. Kasi daw, katulad nung binanggit mo kung batsero, nung nag-uumpisa siyang magpamilya, talagang subsob sa trabaho. Hanggang sa lumaki na yung mga anak niya. Hindi na niya namalayan. Hanggang sa nag-asawa na yung mga anak niya, hindi na niya magampanan yung tungkulin bilang ama sa mga pakikipag-usap sa kanila. Yun. Ganun ang karaniwang sitwasyon ng mga nagsisimula ng pamilya. Kaya nga ikaw kung batsero, mapalad ka Nung mag-asawa ka, mayaman ka na. Hindi, matanda na. Matanda na kasi ako nung nag-asawa ako. Totoo yun. Kasi talagang... Kaya nga, matanda na, may edad na, medyo naka-establish na. Totoo yun. Kung batsero, talagang ipinangako ko sarili ko, hindi ako mag-aasawa. Hanggat wala akong sariling bahay. Ayan. At para pagsimula ng pagkakaroon ng anak, hindi ka na namumroblema sa pangangailangan sa eskwela, ng mga anak. Pang-upas sa bahay. Problema, napakalaking problema yan. Napakalaki yun. At yun nga ho ang nagiging dahilan para maging minsan ay aburido ang mga magulang, si tatay, si nanay at mapabayaan ng kanilang mga katawan. At kapag kumalabit si father, ay wala talaga. Tulog si mother. Balik na. Saan si ni mother? Akala ko layo na pag-usapan. Pero dyan sa pinag-aagawang teritoryo sa Iyon Taguig, Kanyang Makati. Mukhang walang aalalahanin ang mga father and mother dyan sa lugar na yan. Tuwa siguro yung mga taga-Embo Barangay. Dahil sila'y pinag-aagawan, magkakadoble-doble ang kanilang school supplies and tulong. Bakit mo naman nasabi? Eto ho, may balita ho ngayon, mga magulang at mga mahal na taga-subaybay, inyo pong pakinggan at ating mababasa. Narito po. Ang isang kalatas mula sa lungsod ng Makati. Makati. Pinayagan ng DepEd na magbahagi ng school supplies. Ba't pa ganyan ang masalita naman? sa mga estudyante ng 14 na public schools.
Masayang ipinalita ni Mayora Abby Binay na sisimulan na ngayon. Ngayon, ang pamamahagi ng libreng uniforme at iba pang school supplies sa mahigit sa 45,000 na mag-aaral. Nadagdagan na Diyan pala. sa public elementary and high school, diyan sa lugar na yan. Di ba nung nag-uumpisa pa lang itong Oo nga, issue no, na 30 30,000, para naman yata dumadami Panibagong school year, kumbatyar. O baka naman sumama na dito yung mga taga-tagig. Pwede rin, ano? Baka sumama na. Oo nga, 30,000 lang ang nababanggit dati. Baka naman sumusobra kayo sa budgeting nyo, ha? Inaprobahan daw ni Secretary Vice President Sara Duterte ang kahilingan ni Mayor Abby na maipamigay pa rin yung mga kagamitang ito upang makabawas sa gastusin ng mga magulang ngayong pasukan. Ako, kumbatyar, sa bagay, narinig naman na ng mga kababayan natin. Tayong dalawa. Tayong dalawa. Binanggit na natin yan. Binanggit na natin. Bakit yun naman aawat? Ang suswertihin dyan, ang sinabi nga natin, suswertihin dyan, yung mga pinag-aagawang naninirahan dyan sa pinag-aagawan. Eto pa, Anya. Sino yan? Anya. Hulaan nyo kung sino nagsalita nun. Baka, Anya. Anya, mapapanatag na ang kalooban ng libo-libong mag-aaral. Ang tinutukoy pala si Mayor. Si Mayora Abby man nagsasalita. At kanilang mga magulang na labis na nag-alala at umaasang maayos ang issue bago magsimula ang klase August 29. Ayun na nga. Tapos kahapon, si Mayor Lani nag-umpisa namigay na rin. Namigay na. At ang pinamimigay, matitindi rin. Tingnan mo nga naman yan. Kaya tingnan natin. Puntahan nga natin, Mother, sa ating reporter kung malaman natin kung siyempre magkukumpara yan. Nung namimigay nga daw yung tagig kahapon, may nagsalitang magulang. Mayor Lani, sa inyo naman talaga ako, mulat mula. Yan ang sinasabi natin. Ang mga kumbatsyero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2-4-2. At sa pang latest mga magulang at mga mahal na taga-subaybay, kahapon tinatanong natin sa COMELEC kay Chairman George Garcia kung anong gagawin dyan sa bukod dito sa Congressional District sa Makati, yung Congressional District ni Congressman Arnie Teves. May desisyon na po ang House para magsagawa ng ano tawag doon? Special elections. So ibig sabihin kailangan ng magkaroon din ng hindi mawawala ng kinatawan sa Kongreso yung distrito na yan na binakante ng pinatalsik na si Congressman Arnie Teves. Bilis din kumilos nila, Speaker. Mabilis. Inapprove ba kagad yung resolution na yan? Eto. Hinahanap ko lang ang naging pahayag. Pakinggan po ninyo at ating mababasa. Kaya naman. Wala ba kayo napapansin sa mga tagapagbalita? Naging inisyaw? Narito po ang hindi pala ere. Hindi pala ere. Pwede ba ako na lang? Pwede ba ako na lang? Teka. Narito po. Ere. po. Sige nga, ikaw na nga. Hindi ko makita Ito po. Ito. Sige, go. The House of Representatives on Tuesday adopted House Resolution number 1212. Engineer Tony Nanggel. Ang ganda ng number na to. Talagang kinumpleto na. Dinoble pa. House Resolution number 1212, which asks the COMELEC to hold a special election to fill the seat formerly held by expelled Negros Oriental 3rd District Representative Arnolfo Arnie Teves. Yun na. So yan, magkakaroon ng at yun lang naman ang hinihintay ng COMELEC. Ang declaration ng vacancy at calling for a special election. Ang resolution po na to ay was offered by Speaker Ferdinand Martin Romualdez, Majority Leader Manuel Jose Idlalipe, and House Minority Leader Marcelino Nonoy Libhana. Ayan, kompleto. From Speaker to Majority to Minority. Ayun, matindi. So yan ho yung para sa 3rd District ng Negros Oriental. Magkakaroon po dyan ng special elections para punan ang nabakanting posisyon ng
pinatalsik na si Congressman Arnie Teves. Isyu ng bayan, katotohanan, dos Sobrang por dos. lungkot ng natin kahapon, kumbatsero, nung ating nabalitaan yung nangyari kay Secretary Toots Ople, kay Ateng. Isang Toots, isang grabe. napakalaking kawalan ho sa pamahalaan, hindi lang sa pamahalaan, sa bayan. Sa bayan. Dahil ang puso ni ni Toots, tawag natin Toots, nasa paglilingkod do, lalo na ho sa mga kababayan natin sa sektor ng paggawa at sa mga OFW. Baka hindi alam ng ating mga kababayan, kahit hindi po siya opisyal ng gobyerno, kanyang pinatutunayan na hindi kailangan ng posisyon sa gobyerno para makatulong. Ang dami, ilang taon nang tumutulong nang wala sa pamahalaan yan si Ateng Toots. Sa pamamagitan ng Blas Ople Policy Center. Grabe, lalo na po sa OFWs at sa kanilang pamilya. Kaya binalikan ko tuloy kong batsero yung text message niya sa akin. Kamakailan lang kasi nakiramay ako noong namatay yung kanyang kapatid. Oo nga pala Nito lang pala daw yun. Kaya pala nagbakasyon. Nag-live siya. Sabi niya dahil nagpaabot akong pakikiramay, sabi niya 2 brothers gone in 5 days due to lung cancer. Sabi ko naman sobrang devastating po yan, pero sabi niya tiwala lang. Ang maganda ay naitawid bago mag-suffer pa ng gusto. Si Secretary Toots meron din. Yan din ang kanyang naging problema. Cancer, di ba? Yung cancer. Ibang mga mambabatas gusto pang gamitin yan laban sa kanya. Nung hinaharang siya sa CA. Commission on Appointments. Hindi ba? Pero sulit. Sabi nga, yung maikling panahon na siya nagsilbi, nakita nyo naman kung paano kumayo ditong aling ito. 3 magkakapatid. Sunod-sunod. Sa loob lang ng 1 buwan. Kaya mabigat, napakabigat sa pamilya. Ang buong bansa po ay nagdadalamhati sa pagkawala ng isang napakahusay, napakabait at ang puso'y nasa paglilingkod sa bayan, si Secretary Susan Toots Ople. Nakikiramay po kami sa buong pamilya at sa mga kaibigan. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry, dos por dos. Oras po natin. Mr. Jalamtang Lakyam Kapwehun 6:18 ng umaga. ACS Balita, susunod na. Ang balitang dos por dos sa DZRH. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas, walang makakalampas. Saan magsulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindanawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ng Miyerkules, 23 ng Agosto 2023. Narito na po ang ulo ng ating ACS Balita. Toyota nag-donate ng 35 sasakyan sa Office of the President. Bayad sa mga poll workers sa BSK elections itinaas sa 10,000 piso. Money ban sa Barangay at SK elections ipatutupad ng COMELEC. Seguridad sa FIBA World Cup inilatag ng NCRPO. Department of Education nagbigay ng go signal sa Makati para mamigay ng mga school supply sa mga estudyante sa Embo Barangay. Muslim broadcaster itinumba sa Cotabato City.
Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Dami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang CS Balita. Sa detalye ng ating mga balita, personal na tinanggap ni Pangulong Bongbong Marcos ang 35 brand new na mga sasakyan na donasyon ng Toyota Motor Philippines sa Office of the President. Ang nasabing mga sasakyan ay bilang pasasalamat ng kumpanya sa partnership at pangako ng gobyerno na muling palalakasin ang local automotive manufacturing industry. Mismong si Toyota Chairman Akio. Sino yan? Toyota Chairman. Ayan. Si Toyota Chairman Akio Toyoda. Toyoda pala yun. Hindi pala Toyota. Hindi. Toyoda. Toyoda. Ang nag-turnover ng mga susi ng 35 sasakyan, ginanap dyan sa Santa Rosa City, Laguna, kasabay ang ika-35 anibersaryo ng kumpanya. Kaya pala 35. Sa kanyang talumpati, kinilala ng Pangulo ang balikatan ng Pilipinas at Toyota, partikular sa trabaho at training na ibinigay nito sa mga Pilipino. Kabilang sa mga sasakyan na tinanggap ng Pangulo ay ang mga sumusunod. Ayan. 10 units ng High Ace Ambulance, 5 Light Ace Pickup, 5 Innova, 5 Vios, 3 Yari Cross, 5 Light Ace Cargo, 2 unit ng Coaster Customized para sa Love for All program ni First Lady Liza Araneta Marcos. Yun. Ayos. Wala bang Land Cruiser dyan? O kaya Prado. Okay, Prado. Yung Land Cruiser na bulletproof, meron pala isang cabinet member na may nagregalo ng Land Cruiser. Ganon? Toyota rin? Toyota ang nagbigay? Nung sinabi, boss, dito na po yung Land Cruiser. Oo. Aba, hindi na raw iniwanan daw yung committee at siya pinuntahan kinuha agad na. Naglalaway, oy. Secretary, Land Cruiser. masyado naman ang pagka-addict mo sa Land Cruiser. Mahal yun, lalo na kung naka-bulletproof Naka-bulletproof daw. Pero hindi yan Toyota ang nag-donate, kumbachero. Hindi donasyon ng Toyota. Ang nag-donate ay contractor. Ayun. 6:27 na ang oras ngayon. Tinaasan na po ng COMELEC sa halagang 10,000 piso ang honoraria ng mga poll workers sa paparating na barangay at SK elections. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, uhugutin ito sa savings o natipid ng poll body mula sa kanilang mga procurement. Sa halip na 6,000 at 5,000, minarapat ng COMELEC na gawing 10,000 at 9,000 ang ibibigay sa chairman at member ng Electoral Board. Sinabi ni Chairman Garcia na tatanggap din ng karagdagan 2,000 ang poll workers sa mga lugar na nagsagawa ng plebisito gaya ng Bulacan. Magpapatupad ang COMELEC ng money ban para iwas bilihan ng boto sa barangay at SK elections. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, ipagbabawal ang pagbibitbit o pagbabiyahe ng 500,000 pisong cash 5 araw bago ang mismong araw ng eleksyon. Exempted naman dito ang mga individual na may kaugnayan sa pera ang trabaho gaya ng cashier, payroll workers basta't magpresenta ng ID. Ayun. Kung padaanin sa GCash, yun ang Pay, Maya, at yun ang dapat na tingnan mabuti din ng COMELEC. Kaya ba yun? Pwede bang maharang yun? Lalo pat cashless na transaction na ngayon. Marami ng cashless kung bachero. Hindi na magdadala ng, hindi na magbibit-bit ng pera ang mga magsasamantala sa eleksyon. May kilala nga ako natimbog dahil sa GCash ganun ba? Oo. Sibak sa trabaho dahil sa GCash. Nanghihingi at ang delivery ng pera GCash. Ayun. 6:29 ang oras ngayon. Naimbag gabigat kada kayo amin na po. Agrin kayo. Gising na. Kasado na ang ipatutupad na seguridad at deployment plan ng NCRPO para sa gaganaping FIBA Basketball World Cup 2023 sa bansa na magsisimula sa August 25 hanggang September 10 ngayong taon. Ayon kay NCRPO Director Jose Milencio Nartates, higit 2,000 pulis ay kakalat sa mga strategic na lugar sa Metro Manila para matiyak ang seguridad ng mga delegado at atleta. Bumuo si General Nartates ng Site Task Group Metro Manila FBWC 2023 na siyang mangangasiwa sa security operations at iba pang public-related safety service abang idinaraos ang pinakamalaking event ng basketball sa bansa. Alas 6:29 ang ating oras bago ang pinagagawang
iyong Taguig. Kanyang Makati. Punta muna natin ang West Philippine Sea dahil matagumpay pa lang nakapagpadala. Tama-tama kumbatsero dahil paubos na yung supply na naunang nadala ron. Kasi kalahati lang daw yung nadala nung una bago sila nabomba ng tubig ng China. Ngayon ay nakapagpadala ulit ng supply. Si Commodore J. Tariela ang tagapagsalita para sa West Philippine Sea ay nasa linya natin. Commodore J, magandang morning. Magandang morning, si Commodore. Jerry po at si Katunying. Sir Jerry, Sir Tonying, mga idol ko lang po kayo dati, sir. Ngayon, kayo na pong kausap ko ngayon, sir. Hindi po, kayo po ang idol namin. Kayo po matagal na namin napapakinggan namin kayo. Maliit pa kami. Nabigla ko. Bata pa ako, sir. Nagpaliwanag to ito si Commodore sa edad niya. Joke lang po yan. Pero alam nyo, gumawa kayo ng pangalan, kahit bata pa kayo, kamakailan lang nung yung sabihin na yung mga nagtatanggol sa mga Chinese. Mga traidor. Ay mga traidor. Yun po ba damdamin lang yung personal opinion nyo lang ba yun o meron bang instruction from the hierarchy ng Coast Guard para sabihin nyo yun? Well, Sir Tonying, no, that's a personal opinion. It's a personal tweet. Ito ay ang nagtulak lang sa akin sa emosyon na yan. Yun nga naging unsuccessful na nga ang ating resupply mission. Binombahan na tayo ng tubig. And yet there are still Filipinos, no, na nagja-justify ng actions ng China. So ang sabi ko nga, kung Pilipino ka, tapos whether you're in the private or public sector, at gina-justify mo pa ang ginagawa ng China sa atin, that's unpatriotic at masasabi nating traitor ka sa bayan mo. So yun pala ay personal na nadala ng bugso ng inyong damdamin at hindi official statement from the Coast Guard. Yes, Sir Jerry. Opo. I mean, at least malinaw yun, claro. Commodore. Dahil may mga pumupuna doon sa naging pahayag ninyo na binding daw ba yun at yun na ba ay official stand ng organisasyon. Ano? Pero yun, naliwanag nyo na yan. Klaro na yan. Okay na. Puntahan na ho natin itong resupply. So, successful, Commodore, itong resupply mission natin? Yes, sir. Naging successful naman po ang resupply natin kahapon. Ang Philippine Coast Guard po ay nag-provide ng escort sa ating dalawang resupply boats. At pagdating nga po ng around noon time yesterday, nakapasok po yung dalawang supply boats ng Armed Forces of the Philippines at nakapag-unload po ng mga supplies natin para sa sundalo natin sa BRP Sierra Madre. Yung pong nadalang supply pang gaano katagal? Actually, Sir Jerry, we're not supposed to disclose that kasi matatansya nila sir kung kailan yung balik supply natin, sir. Kami nga natansya namin yes, dahil yung nakaraan, sabi ang binanggit kasi pang isang buwan ang supply, ang nadala kalahati lang. So natatansya talaga natin na ngayon yung paubos na yung supply nila. Okay, so walang naging problema, Commodore, walang nangharang, walang nangharas na Chinese militia boats? Well, mamaya Sir Jerry, no, maglalabas kami ng mas detalyadong report. At kahapon, nag-tweet na rin ako ng mga initial, kumbaga, patikim natin ng videos na makikita natin yung Philippine Coast Guard vessel patuloy pa rin hinarang ng mga Chinese Coast Guard vessels at ng Chinese Maritime Militia. Ang diferensya lang ngayon, mas maliliit yung ginamit nilang barko, pero hinarang pa rin tayo. Pangalawa, walang water cannon incident na nangyari ngayon, Sir Tunying. So meron pa rin pala. So hindi ito as smooth as reported. Hindi ito hassle-free, ika nga. Meron din, however, maliliit. Mga ilan po ito ng harang? I'm sorry, Sir Tunying, na wala po yung signal, sir. Mga ilan po itong mga maliliit na vessels na ito na nag-attempt na harangin yung pong ating mission? Ang China Coast Guard vessel po ay nag-deploy pa rin po sila, sir, ng 4 na China Coast Guard vessel. 2 maliit, pero meron pa rin silang 2 mas malaki sa 44 meters natin.
And then gumamit pa rin sila ng tatlong Chinese maritime militia to ayun. support yung China Coast Guard sa pagharang ng Philippine Coast Guard vessel, sir. Oo, pero nalusot na natin ano ba, pinabilis ba natin yung takbo ng barko natin para hindi maharang, Commodore? Well, siguro ngayon, sir, last time kasi, sir, 6 na malalaki yung dineploy nila. And it mas mahirap talaga yung naging tayo natin last time, no? Dahil yung 6, mas meron pang Chinese Maritime Militia. Oo. Ngayon, dalawang mas maliit. Okay. Tapos dalawang mas malaki lang sa atin. Siguro, feeling namin, no, we were able to at least na-tone down ng Chinese government ang kanilang approach, no? Okay. In harassing our resupply mission. Kasi makita naman natin, Sir Jerry, no, how the international community supported the armed forces of the Philippines and the Philippine Coast Guard. Majority of our allies and friends and partners, no, condemn itong aggressive behavior ng China at yung paggamit nila ng water cannon para mapatigil nila ang ating resupply mission, sir. Pero sa nangyari, tinangka pa rin ba nilang harangin at nalusutan lang natin? Ganun po ba, Commodore, ang nangyari? Yes, sir. Meron pa rin po tayong videos, no, that would support our claim na patuloy pa rin naman po yung pagharang sa atin at it's not a walk in the park yung nangyaring resupply mission kahapon. Meron pa rin po tayong na-experience na mga dangerous maneuver at paggamit ng China Coast Guard vessels to block our resupply boats, sir. Hindi lang as aggressive as the last time na nangyari na may water cannon pa, no? Yes, sir, Tonying. So going back, yung binanggit po ninyo na yung mga public pronouncements ng mga opisyal ng gobyerno ngayon at ng international community, just to emphasize, ang tingin nyo yun ay nakatulong para hindi kasing tindi ng pangharang na ginawa last time ang ginawa kahapon? Well, for us, Sir Tonying, no, every time we publicize itong aggressive behavior ng China, since we started doing this last February after the military-grade laser incident, no, and then monthly we inform the public of what's happening in the West Philippine Sea. Napansin namin, of all these actions na in-expose namin at magkakaroon ng kumbaga hindi kasiyasiyang reaksyon ng international community, we eventually noticed that there's modification of behavior ng China. So, I think for this Ayungin resupply mission, we can give... Commodore J? Naputol. Ayan. Go ahead. Pakiulit, Commodore. Yes, sir. Naputol ka, so naputol. ngayon, sir, so nakaraang resupply mission natin, sir, we can see, no, na it's not just the Philippine Coast Guard who's doing the talking now, but the entire national government, the Department of Foreign Affairs, the Armed Forces of the Philippines, even our senators, no, they have expressed condemnation sa nangyaring pagharang sa resupply natin. Actually, Kumbachero, kami naniniwala. Yes, sir. Actually po, Commodore, ang napansin kasi natin in the past, ewan ko kung policy yun, na ang mga government agencies natin, ang Coast Guard man yan o Armed Forces, para bang hiyang-hiya sa pagsasabi ng totoong nangyayari dun sa West Philippine Sea. And now, you have come to realize na ito palang parang blow-by-blow account natin on what is happening dun sa site ay nakatutulong sa ating kausa. Oo. Commodore. So ganun, Yes, sir, Tunying. ganun na po ngayon ang magiging Yes. policy ninyo. Every time na meron tayong mga galaw dyan na hindi naman mako-compromise ang national security natin, i-inform nyo yung public, you will publicize it. Yes, sir, Tunying. We have... Commodore. Naku. Ay, the chairperson nagluloko na. Go ahead po. Sige po, last na lang po yung sinasabi niya. Go ahead po. Hello, sir. Yan. Go ahead po. Sige po. Yes, sir.
we have to give credit, sir, sa ating national government, sa ating Pangulo, President Bongbong Marcos, and the chairperson of the National Task Force West Philippine Sea, General Eduardo Año. Naniniwala po tayo na sa tamang impormasyon ng publiko, ng international community, we can be able to gain support, no? Not just from the Filipino people, but even with our allies and partners, no? And through that, we can be able to modify the aggressive behavior of China. Because every time na ginagawa natin to, for those actions that have reputational cost on their part, napagbabago natin yung ginagawa nila action sa West Philippine Sea. Tama. And then for the Filipino people, Sir Tonying, no, naniniwala kami with the right information sa bawat Pilipino na napupukaw natin ang daming patriotismo nila. And through this patriotism and right information, we can be able to unite the Filipino people to stand against the bully behavior of China, sir. Commodore J, thank you so much. Thank you. Good morning. Maraming salamat po. Yan, si Thank Commodore. you, Commodore J. Tariela, ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard for West Philippine Sea. ACS Balita. Alas 6:41 ang ating oras. Magbabalik pa rin ng mga balita. ACS Balita. Ang balita. Walang balitang makakaligtas, walang balitang makakalampas, saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi! Maganda morning. Anong araw ba today, kumbatsero? Today and everyday, Smart Dishwashing Day! Yuhuu! At sa ating everyday dishwashing, syempre, Smart Dishwashing Paste. Heavy duty ang linis dahil may double tanggaling formula kaya tanggal sebo, tanggal bakterya pa. San ka pa? Yan ang Smart Dishwashing Paste. Sa plato, kaldero at plastic, linis, fantastic! Kaya number 1 ang Smart Dishwashing Paste, A product of ACS Manufacturing Corporation. ACS Balita. Alas 6:47 ang ating oras. Sa ilan pa nating mga balita, nagpaabot ng pakikiramay sa pagpanaw ni Migrant Worker Secretary Susan Toots Ople ang mga kapwa niya miyembro sa gabinete. Kabilang sa nagpahayag ng kalungkutan si Defense Secretary Gibo Chodoro at tinawag nito si Yesek Toots na beloved friend. Nagbigay din ng kanyang tribute si DSWD Secretary Rex Gatchalian para kay Ople na kanyang umanong mamimiss. Pinuri naman ni Tourism Secretary Cristina Frasco ang iniwang legacy ni Ople para sa pagtulong at pangangalaga sa mga OFW at ang matinding pagmamahal nito sa bansa. Isang broadcaster ng radyo ang pinagbabaril ng mga armadong sospek habang sakay ng kanyang kotse sa Cotabato City. Dead on arrival sa ospital ang biktimang si Muhammad Hesam Midtimbang, 32, angkor ng Bangsamoro Darul Ifta program ng Gabay Radio 97.7 FM. Nakatutok ang nasabing radio program ni Midtimbang sa pagtuturo ng Islam na nakapokus sa pagsawata ng violent religious extremism. Humirit na ang Kongreso para sa pagsasagawa ng special elections sa ikatlong distrito ng Negros Oriental na nabakante matapos sibakin si Congressman Arnie Teves. Pinagtibay ng Kamara ang House Resolution number 1212 na iniharap ni na House Speaker 1212 na iniharap ni na House Speaker Martin Romualdez, Majority Leader Manuel Jose Dalipe at House Minority Leader Marcelino Libanan upang ideklarang bakante ang distrito ni Teves at nanawagan sa COMELEC na magsagawa na ng special elections. Umabot sa 16.5 million pesos na halaga ng peke at iligal na sigarilyo ang nakumpiska ng pinagsanib na pwersa ng Bureau of Customs at Philippine Coast Guard sa ni-raid na warehouse sa Barangay Kuta, Batangas City. Kabilang sa nasabat na mga iligal na brand ng sigarilyo na hindi dokumentado ay ang Two Moon, Carnival, New Orleans, Journey at President na umunay walang tamang buwis, selyo at graphic na babala sa kalusugan. Ayon kay Customs Commissioner Bienvenido Rubio,
Naharap ang may-ari at operator ng warehouse sa kasong paglabag sa Customs Modernization Law na may katapat na pagkakakulong na hanggang 40 taon. Ako, hindi pala yan. Hindi pala to. At multa na umaabot sa 50 milyon. Ako, hindi pala. Paigtingin din daw po ng Customs ayon kay Rubio ang pagsisikap na labanan ang mga produktong puslit kabilang ang illegal tobacco products. Antabayanan niyo po mamaya ang ating follow-up sa Iwan Tagig. Kanyang Makati. Ando na si Edniel Parosa at kanyang sinusubaybayan ng naging pamamahagi ang naging pamamahagi kahapon ng Tagig ng mga school supplies at ang magiging pamamahagi ngayon, gagawing pamamahagi naman ng Makati. Ayan. Naku, paano yun? Magkakadoble-doble. Abe, ano ba na? Ano ba ang problema sa doble? Ayan. Paano naman ang mga teacher? Ayun. Dapat baka naman puro estudyante, yung mga teacher naman diyan. Oo, meron yung nagsasabi dito, baka naman yung puro embo, paano yung ibang parte ng Makati? Sabi naman ng mga taga-Tagig, baka naman malimutan nyo kami. Puro embo na lang ayusin nyo. Lahat ng yan. Sa pagpapatuloy ng 2x2, naghatid po ng kabuuan ng ACS Balita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Dahil ang PAGCOR ay nakipagkasundo sa Office of the Vice President. Bakit kayo nagkasundo? At magbibigay ang PAGCOR ng kabuang 120 million pesos sa Office of the Vice President bilang suporta sa pro-poor advocacies ng tanggapan ng pangalawang Pangulo. Buti kinlaro nila yun. Iba yung DepEd Iba yung DepEd. Tandaan nyo, dalawa yung tungkulin ng ating Vice President. Vice President at DepEd Secretary. DepEd Secretary, ito ay sa OVP. Para sa Office of the Vice President. Mismo si Vice President Sara Duterte ang sumaksi sa paglagda ni na PAGCOR Chair and CEO Al Tenco at OVP Chief of Staff Attorney Zuleika Lopez sa kasunduan. Nakasaad sa MOA na ang 120 million pesos ay ng PAGCOR ay hahatiin sa 4 na tranches, 30 million per quarter para suportahan ang Medical Burial Assistance Program ng OVP. Actually, marami din talaga lumalapit sa OVP. Totoo yan. Yung mga KBL. Yung kasal, binyag, libing. Kasama yan. At hindi lang yung KBL, kumpatsero, pati hospital bills, pagbili nga ng mga gamot, pagsasailalim sa dialysis treatment, chemotherapy, at marami pang iba. Ayan, pwede ho kayong lumapit sa OVP dahil yan ay pinondohan na ng PAGCOR. Yan. Standby! So may pera. May pera. Ayun May pera ang maganda. May pangsuporta na mula sa PAGCOR. Lalo kung batsero yung mga may sakit. Oo, yan. Yung nagda-dialysis. Ako, regular ang yan. Dami. At matutuwa kayo ngayon, marami ng mga LGU ang nagpuput up ng mga dialysis centers na sinasagot na ng gobyerno. Ang dami yan, 3 times a week yan eh. Kaya nga, matinding gastusan yan. Oo, kaya Mayor Along malapitan, meron daw silang dialysis center na ilalagay doon mismo sa ospital nila. Ayos, thank you. Tama, maraming makikinabang dyan. Oras po natin. Ay, Mr. Jalomtang, lakyam go chap kauhun. 1 minuto na lang, alas 7 na. Standby, Edniel Parosa. Sa DZRH. Nakatutok sa atin ang buong Pasay City Police. Pasay City Police. Uy, kumusta ba si Colonel Froilan Uy? Uy, Colonel Froilan Uy, magandang morning. Wala ba tayo dyan? Si Doc Carlo Katabihan. Ay, Doc Carlo, magandang morning. Magandang morning. At si Engineer Bernard Castro, napansin pa yung iniinom nating kape din eh. Bakit daw tayo nangungungo kapag nagbabasa tayo pagkainom ng kape? Ganun talaga. Actually, hindi. Kapag kami nag-report at kapag nagbabasa ng English, ayan. as a matter of fact,
Ay, Kuya Chito Fuentes at happy birthday pala kumbachero kay Kuyang Eric Divina Gracia. Kuya Eric, baka naman. Ayan. Wala ba tayong mga durian diyan galing sa Davao? Ayan, habang tinatawag ni Eniel yung kanyang i-interviewin dahil iniwanan na siya. Iniwanan siya. Babalikan siya. Si Kachek Talay, Kachek Traviesa Talay, magandang morning. Nakasubaybay daw ang mga taga SPD, Southern Police District, kasama si Colonel Noel Calapatya at Colonel Glenn Silvio. Kuya Check, yung anak mong napakabait nung anak nitong si Kuya Check. Lalapitan, nagmamano pa sa akin. Totoo yan. Napakabait. Talagang maganda pagkakaturo. Ano nga pangalan, Kuya Check, nung yung anak na yun? Napakabait na bata nun. Aabutan ko sana eh. Maganda training eh. Ayos. Ayos. At saka kay Mrs. Mrs. ni Kachek na lagi ring nakatutok sa atin. RH52, Edniel Parosa. Kami, Edniel. Jerry at Anthony, nakaumang na magdoble ang matatanggap ng mga estudyante, mga mag-aaral. Dito yan sa Pitogo High School sa lungsod ng Taguig na libreng school supplies mula sa pamahalang lungsod ng Taguig at Makati. Kahapon kasi Jerry at Tunying ay nagsimula na palang magbigayan ng libreng gamit sa eskwela. Ito pamahalang lungsod ng Taguig dito sa Pitogo High School at susundan ng iba pang pamahagi sa iba pang mga eskwelahan sa loob ng Embu Barangays. Habang sa Makati LGU naman ay ngayon ang simula ng sinasabing pamahagi ng libreng school supplies mula sa Makati City na pinayagan ng Department of Education. Pero dito sa Pitogo High School kung saan tayo nakatayo ngayon, Jared Tunying, wala pang ideya yung local school board kung matutuloy yung pamamahagi ng libreng school supplies mula sa Makati. Dahil hanggang sa mga oras pa ito, tuloy pa rin yung distribution ng mga libreng uniform at daily uniform, libreng bag, dalawang pares sa sapatos, black shoes at rubber shoes, maging mga school kit. Hanggang sa kindergarten, Jared Tunying, meron silang libreng health kit. Galing saan yun yung pinamimigay ngayon dyan? Pinamimigay mula kahapon hanggang sa mga oras na ito, galing yan sa pamalaang lungsod ng Taguig. Kompleto rin pala. Kompleto na pala yan eh. Kompleto rin. So mula ulo hanggang paa rin? Wala Mondays hanggang Fridays. So para ito may sapatos na item, meron pang sapatos na digoma. Meron. At ang maliban dyan, Jared Anthony, tinanong natin si Ma'am Rochelle Obinya, siya yung pinaka official mula sa local school board. Yung katabi mo kanina. Oo, yung katabi ko kanina. Ito, kaya may spasyo rito eh. Hindi na mababalik. Hindi na mababalik? Ay, busy na dahil magsisimula na anytime soon. Yung pamimigay. Pero sinasabi niya, walang logo yung kanilang mga itinamimigay. Hawakan mo nga sa tenga. Hawakan mo nga sa tenga. So para bang sinasabi niya doon sa Makati mayroong logo saka may picture? May picture? In her defense naman tayo na yung nagtanong. Kung may logo. Pero yung nasabi niya walang logo. At nga pala kada grade level simula doon sa kinder hanggang high school may mga naiiba syempre doon sa mga itinamamahagi. Remember, kada grade level may kanya-kanyang uri ng papel o pad paper. Tapos sa mga kinder may ipinamimigay din yung Taguig LGU na health kit. May mga toothbrush, tuwalya, kasama rin yan doon sa pinamimigay. Mga estudyante ngayon kumbachero. Talaga, napakaswerte ng mga estudyante. Yung health kit, may toothbrush pa dyan. Meron akong naalala ko nung elementary kami hilo ko doon sa katabi ko. Hindi nagsisipilyo. So pero tanong ko lang, Edniel, yan bang ipinamimigay dyan sa Pitogo High School? Ganyan din ay pinamimigay ng Taguig sa iba nilang mga barangay dati pa? Ibang eskwelahan? Yun ang susubukan pa nating alamin. Pero ang pagkakaalam natin, kung tatanungin natin yung mga residente ng dating Makati, na ngayon ay nasa loob na ng Taguig LGU, ay halos ganoon din yung mga ipinamimigay sa kanila o nakukuha nila doon sa Makati. Bagamat si Mayor Abby Binay mismo, wala pang pahayag kung aling specific na mga supplies, uniforms,
ang kanilang ipamimigay sa round na ito ng kanilang ngayong school year rather. Pero ang Taguig LGU, ito nga hindi lang basta tinapatan yung libreng school supplies sa Makati, inunahan pa kaya na pamimigay ng LGU ng Makati. Parang nanguurot ka. Kita, Jen, parang nanguurot ka. Dito nga parang Anthony at Jerry sa Pitogo High School ay formal na nilaunch o inilunsad ni Mayor Lani Cayetano yung pamimigay na school supplies. Nandito sila kahapon. At kaya nga pagpunta natin ngayon dito, tinatanong natin kung may word na ba from the higher ups o DepEd na pinayagan din itong eskwelahan, yung facility ng school na gamitin para doon sa pamamahagi ng school supplies o ng uniforms sa Makati. At ang sinasabi nga ng local school board ng DepEd, wala raw sa kanilang abiso at wala silang ideya kung kailan magsisimula yung distribution ng Makati. Doon naman sa ngayon daw yan, within the day. Oo, ngayon sabi ng DepEd, pero sila mismo dito sa local school board, wala raw ideya kung anong oras kung magtutuloy man. Doon naman sa gate nitong eskwelahan, may dalawang tarpaulin na nakasabit yung I Love Taguig, tapos may tarpaulin din na nakasabit na this property is owned by Makati. Nakita ko nga. Nakita natin, yung nakita ko sa likod mo kanina. May I Love Taguig, tapos this property is owned by Makati. Ayan. Dito rin sa may Pitogo High School. Ayan. This property is owned by Makati City. Ayaw na raw muna nilang tanggalin yung tarpaulin ng Makati dahil yun na raw ang advice sa kanila ng principal sapagkat ayaw nilang magkaroon pa ng komosyon. Pero nagtanungin ko naman, tukol sa binibigay namang confusion itong mga tarpaulin na ito, wala nang may diretsyong sagot itong mga local board officers dito. Basta ang tuloy ang pag-move forward at ayaw na nila ng gulo. Yan ang sinasabi sa bahagi ng Taguig LGU. So hanggang sa mga oras ito, Anthony at Jerry, wala pa rin tayong mga tauhan ng Makati City LGU na nakikita dito sa bisinidad ng eskwelahan habang binuksan na yung gate nitong school para doon nga sa pamimigay at distribusyon ng school supplies, libreng uniforms, libreng sapatos at health kit para sa mga mag-aaral. Naunang bigyan yung high school kahapon at sa mga susunod na araw, uni-unti-unti yung grade levels dito yan sa Pitogo High School sa lungsod ng Taguig. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel Parrosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Umuulan ng biyaya. Umuulan ng school supplies. Diyan sa Embo Barangays, napakaswerte ng mga estudyante at ng kanilang mga magulang diyan sa pinag-aagawang lugar na yan. Yun nga, naalala ko yung kwento mo kung Bachero at kwento ko rin naman, ginaya ko lang yung kwento mo. buong elementary days namin ni Kumbachero, nakasinelas lang kami. Oo. Kasi Kumbachero nga high school hindi niya namalayan. Doon ko lang namalayan na nung pansinin na ako lang palang pumapasok na nakatsinelas. Nakatsinelas. Nung first year high school. Isipin mo ngayon Kumbachero, yung isang pagkatapos noon, nakatikim ako ng Grosby. Aba. Ayos. Maseso tayo. Si Bill Grosby. Hindi, pero ito kung Bachero, sinasabi natin, yung mga bata na to, halos lahat na inihain na sa kanila. Talaga. Mag-aaral ka na lang. Yun na lang ang gagawin mo. Pag hindi ka pa kayo nag-aral niyan, nako. Minsan alumpihit pa tayo kapag biglang magsasabi yung teacher na may test tayo ngayon o may quiz. Alumpihit ka, saan ka manghihiram ng papel sa katabi mo ba o tatakbo ka ba dun sa may tindahan sa bakuran, may mabibili ka kasi dun 2.15. Ngayon wala. Andyan na lahat. Doble pa. Saan mo gagamitin yung sapatos na itim saka yung digoma tapos dalawang pares ngayon yan dahil may Makati, may Taguig. Ang gagawin mo na lang, magre-reklamo ka pa ba dyan? Aba naman. naman. Kuyang Els Bartholomew, magandang morning. Umuulan na rin daw dyan sa may gawin ng Del Monte QC. Pero ulan talaga. Hindi school supply. Miguel Bugel, ano po ba yung Grosby? Hindi na nila alam. Bata ka pa. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company.
DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras. Kapopoy, Engineer Tony Nanggel, 7:12 ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon. Makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Araw ng Miyerkules, 23 ng Agosto 2023. Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Resupply mission sa Ayungin Shoal naging matagumpay kahit tinangka pa ring harangin ng China Coast Guard. Pangamba sa rice shortage, pinawi 20 pesos kada kilo ng bigas. Malabo sa susunod na 2 taon. Oil price hike posibleng tumagal pa hanggang Disyembre. Tatlong transport groups humirit na ng 5 pisong taas pamasahe. Marcos administration nagluluksa sa pagyao ni Secretary Toots Ople. 7 araw na paglalamayan sa Heritage Memorial Park sa Taguig City. Dating TV host at broadcaster Jay Sonsa nakalaya na matapos magpiyansa ng halos 300,000 piso sa kanyang mga kaso. Truck na minamaneho ng laseng na driver. Nahulog sa bangin. 11 sugatan. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang Pangunahing balita. Detalye ng mga balita sa aming pagbabalik. Alas 7:14 ang ating oras. Ang Conte QC. Naku, lakasan na ninyo ang inyong mga radyo dahil andyan, nag-iikot si Sherwin Alvaro at mamimigay ng limpak-limpak na salapi. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Sa detalye ng ating mga balita, tinangka pa rin ng Chinese Coast Guard na harangin ang resupply mission ng Philippine Navy at Philippine Coast Guard sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Gayunman, sinabi sa DZRH ni Coast Guard spokesperson on the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, na hindi nagtagumpay ang China Coast Guard sa kanilang planong pagpapatigil sa misyon dahil hindi ito kasing agresibo tulad nung bombahin nila ng water cannon ang barko ng Coast Guard. Sinabi ni Tariela na posible rin na nakatulong ng malaki sa matagumpay na resupply mission ang binigay na suporta ng iba pang barko ng AFP at Coast Guard. Ang China Coast Guard vessel po ay nag-deploy pa rin po sila, sir, ng 4 na China Coast Guard vessel. 2 maliit pero meron pa rin silang 2 mas malaki sa 44 meters natin. Gumamit pa rin sila ng 3 Chinese Maritime Militia to support yung China Coast Guard sa pagharang ng Philippine Coast Guard vessel, sir. Last time kasi, sir, 6 na malalaki yung dineploy nila. Si Commodore J. Tariela. Kinalaman ng Department of Agriculture ang publiko sa pangambang magkaroon ng kakulungan ng bigas sa bansa. Ayon kay Agriculture Secretary o Undersecretary Leocadio Sebastian, walang nagbabadyang rice shortage maski sirit ang presyo ng bigas sa mga palengke. Pero sa deliberasyon ng House Committee on Appropriations sa panukalang budget ng DA, sinabi ni Yusek Mercedita Zumbilya na hindi makakamit ang 20 pesos na kada kilo ng bigas sa susunod na 2 taon. Hindi naman masagot ng 2 opisyal kung gaano kababa ang sinasabi ng Pangulong Marcos kamakailan na inaasahang pagkalma ng presyo ng bigas. Maagang inanunsyo ng Department of Energy na walang aasahang rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo sa nalalabing bahagi ng taon. Naku po! Sino nagsabi niyan? Department of Energy na mismo, kumbachero. Naku po. Ayon kay DOE Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad, bunsod ito ng paghihigpit sa produksyon ng langis ng Saudi Arabia at ng Russia.
Magiging manipisan niya ang supply ng krudo at magkakaroon ng kakulangan sa supply na tinatayang 2.8 million bariles kada araw. 6 na magkakasunod na linggo nang tumaas ang presyo ng gasolina sa bansa at ikapito naman sa presyo ng diesel at kerosene. Ano na ba yung sinasabi kong Batcher na inaayos na deal sa pagitan ng Pilipinas at ng Russia? Wala yatang mukhang kwento lang yun no? Mukhang kwento lang. Kwento lang sa ganitong panahon kailangan natin ang lahat ng possible sources. May embargo baka diba? Kasi may international implication yung gano'n sa bagay. Kaya nako, ayan ulitin natin hanggang sa Disyembre daw po. Ayon sa DOE ay wala tayong maasahang rollback. So ang kanta na ngayon, hanggang Disyembre ko ay malungkot. Ay nako. Kaya humihirit na po ng 5 pisong dagdag sa pasahe sa jeep ang Transport Group sa LTFRB. Ang fare hike petition ay sinumite ng Pasang Mazda, Alliance of Concerned Transport Organization at Alliance of Transport Operators and Drivers Association of the Philippines. Hiniling din ng grupo sa LTFRB na magtakda ng pisong provisional increase habang patuloy ang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Kung aaprubahan ng petisyon, ang minimum na pasahe sa jeep para sa unang 4 na kilometro ay magiging 17 pesos na mula sa kasalukuyang 12 pesos. Nagluluksa si Pangulong Bongbong Marcos sa biglang pagpanaw ni Migrant Workers Secretary Susan Tutts Ople. Ayon kay Pangulong BBM, malaking kawalan sa bansa ang pagkawala ng isang mahusay na public servant. Hindi lang anya siya nawala ng kaibigan kundi maging ang buong sambayanan dahil sa pagiging maawain nito at inuuna ang kapakanan ng mga migrant workers. Inilarawan ng Pangulo si Ople bilang great champion ng labor movement sa Pilipinas at sinaluduhan din niya ang di matatawarang serbisyo nito sa publiko. It's a very, very sad news. I have lost a friend. The Philippines has lost a friend. Secretary Tutts is a special person, and with a deep compassion really for the people that she had to care for, namely the migrant workers. And she was very, it's a big loss. Ang galing-galing ni Secretary Tutts. She very much followed in the tradition of Kaplas Ople, of excellence, of compassion. It is a great loss for all of us. It is a great loss for all of us who called her my friend. It is a great loss to the Philippines for the service that we know she would still have rendered. Si Pangulong Bongbong Marcos. Itong araw na ibuburol si Migrant Workers Secretary Susan Tutts Ople sa Chapel 1 ng Heritage Memorial Park sa Taguig City mula ngayong Miyerkules, August 23 hanggang sa Martes, August 29. Batay ito sa anunsyo ng Department of Migrant Workers matapos ang pagpanaw ng kalihim kahapon sa edad na 61. Mensahe naman ng pamilya Ople sa halip na bulaklak ay mas mainam na magbigay na lang ng donasyon sa Blas F. Ople Policy Center, isang non-profit organization na tumutulong sa karapatan at kapakanan ng mga OFW. Sa ganitong paraan ay maitutuloy pa rin ang advokasya ni Secretary Tutts para sa mga migrant workers. Hindi pa malinaw ang dahilan ng pagpanaw ng kalihim ngunit matagal na nitong inihayag ang pakikipaglaban sa sakit na breast cancer. Noon lang nakaraang buwan ng Hulyo ay magkasunod ding namatay ang 2 lalaking kapatid ni Secretary Tutts Ople. Muli po ang aming pakikiramay sa pamilya, mga kamag-anak at sa mga malalapit sa buhay ni Secretary Tutts Ople. Balita! Susunod! Dito po! Antabayanan niyo po at mukhang may nahuli na si Sherwin dyan sa Del Monte QC para sa ating malakas promo. At sino itong dating child actor na iniiwasan ng mga kasamahan dahil sa amoy paksiw?
alam mo naman yung maasim. Habang tumatagal, lalong sumasarap. Parang adobo yan eh. Hindi amoy tuyo o hindi amoy tinapa na tulad ng sinasabakan ngayon ni Sherwin dyan sa Del Monte. Alam niyo yan. Sa pagbabalik ng alas 7:26 ang ating oras. Ang inyong radyo at makakaina ang matiyempuhan ng aming roving reporter na nakikinig o nanonood sa DZRH. Instant, mananalo ka ng malakasyang 1,000 pesos sa DZRH Malakash promo. Hatid sa atin ang kauna-unahang radyo sa Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. 7:31 ang ating oras. Andiyan na sa Del Monte QC si RH6 Sherwin Alfaro. Come in, Sherwin! Yes, Anthony Jerry, napakaswerte dito sa Marinduque Street, corner Porto Street sa Barangay Del Monte. Dahil bukod sa chichibog ka na, yan, habang sumichibog ka na, may baon pang radyo. Ito si Daddy. Daddy, pangalan mo po? Angelito Dupitas po. Daddy Angelito, lagi ba kayo nakikinig sa DZRH? Araw-araw po. Araw-araw. At sino paborito yung announcer? Si Ka Jerry at Anthony po at saka si Lakay Deo Macal. Ayun! Dahil kompleto. Pero mo, nagbabaon siya ng radyo. Tayo po yung magmamaneho. Yes, sir. Nagmamaneho siya ng, ng sasakyan para sa kanyang amo. At ang ginagawa niya daw, yung kanyang amo, nililipat yung radyo ng kanilang sasakyan. Ginamaneho. Yes. Kasi nga po sir, pag nakatutok ako, iba yung paborito niya. Pero pag iba yung paborito ko, pero pag baba niya sir, binabalik ko sa mag-iskarte, di ba? Dahil nga mag-iskarte ka, Daddy. Bigyan natin si Daddy na 1,000 pesos. Saka natin sa DZRH. Maraming salamat po sa DZRH at kay Katon nga sa Anthony at saka kay Sir Sherwin Matamparo. Yun. Mga naka-tune in din sa radyo na mga kagaya mong piloto. Yes sir, magandang umaga po sa inyong lahat. At yung kanyang inagahan kanina, ito yung courtesy na mag-ito sa tindahan na to. Pero mo, mo si, ito papasok na ako. Karinderya. Maraming tinda. Marami silang paninda rito. Dahil kaibigan ko ni Jerome Tang, sir. Aba! Ganun ba? Si Mr. Jerome Si Tang. Jerome Tang. Pangalan niyo po, kuya. Janik Sibayan. Si Janik. Janik Sibayan, lagi ka rin nakikinig sa DZRH. Opo, sir. Lagi binabati si Jerome Tang dahil yan. Tingnan natin 1,000 pesos. Singilin natin si Jerome Tang. Papupuntahin natin si Jerome Tang dyan. Para kumain dyan. Bahay na to, bahay na to. Apo, sir, ako. Ayos. Ayun ang bahay na, kaya naman ayun. Malakasan din ang kikinig at nanonood sa DZRH. Kaya naman sa mga gusto manalo ng 1,000 pesos sa DZRH Malakas promo, ang kailangan nyo lang gawin, tumutok. Tumutok lamang ako. Manalo ng 1,000 pesos sa DZRH Malakas promo dahil maraming salamat po kayong tunay na number 1 at kayo naging dahilan kahit number 1 ang DZRH sa recent Cantar and Nielsen survey. Maraming salamat po sa inyo. Live pa rin mula dito sa bagay ng formerly Roosevelt Avenue. Ayun, malapit kasi ito sa Roosevelt pero ngayon FPJ na. Bernardo Po Jr. Avenue. Dito yan sa Quezon City. RH number 6. Sherwin Matamparo, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Thank you, Sherwin. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Sa ilan pa nating mga balita, nakalaya na sa Quezon City Jail ang dating TV host at broadcaster na si Jay Sonsa. Mag-alas 9 kagabi nang palayain si Sonsa matapos maglagak ng halos 300,000 piso para sa kanyang kasong libel at 11 kaso ng estafa. Inaresto si Sonsa sa NAIA Terminal 3 noong July 18 dahil sa kasong syndicated and large-scale illegal recruitment na kalaunan na ibinasura ng korte, ngunit hindi agad pinalabas sa kulungan dahil sa iba pa niyang kaso. 11 ang sugatan matapos mahulog ang sinasakyang truck sa gilid ng bundok sa bayan ng San Enrique, Iloilo. Ilan sa mga biktima ay kinilalang sina Arlene Gardoche Pineda,
Lain Pineda, Lisa Padernal, Jonayo Patiño Bulos at 4 na minor de edad. Ayon sa San Enrique Police Station, dumaos 2 ang truck at hindi na rin ito nakayanan ang bigat ng sasakyan kaya tuluyang nahulog sa bangin. Pero lumitaw sa investigasyon na nasa impluensya ng alak. Nakainom ang driver na si Rodsil Rendon Bensurto nang mangyari ang aksidente. Hindi pa tiyak kung kakasuhan ang magkakamag-anak na biktima ang driver. Patay naman ng isang 8 gulang na sanggol o 8 buwang sanggol na sa sunog na sumiklab sa isang residential area sa North Caloocan City. Batay sa report ng Bureau of Fire Protection, umabot lang sa unang alarma ang sunog na nagsimula pasado alas 6 ng gabi at ideklarang fire out pasado alas 7. Ayon sa lolo ng biktima, tumalon sa nasusunog na gusali ng bahay ang ina nito. Hawak ang baby nang mabitawan niya. Dinala pareho sa ospital ang mag-ina, ngunit idineklarang dead on arrival ang baby. Ikinulong sa Senado ang 2 pulis na botas na sangkot sa pagkamatay ng 17 anyos na si Jemboy Salazar dahil sa mistaken identity. Pinatawan ng contempt ng Committee on Public Order sina Navotas City Police Captain Mark Joseph Carpio at Staff Sergeant Jerry Maliban dahil ayaw makipagtulungan sa pagsisiyasat. Tumanggi si Maliban na sumagot ng tanungin kung siya ang unang bumaril nang isagawa ang operasyon. Sinabi naman ni Carpio na hindi niya nakita si Baltasar nang tumalon sa tubig ang binatilyo bago ang pagbaril. Hindi kahit pauna na niyang sinabi na nakita niya ang biktima na nakasakay sa bangka at kamukha ng hinahanap nilang murder suspect. Si Senadora Risa Ontiveros ang nagmosyong i-contempt ang dalawa sa nakakalitong mga pahayag at agad naman itong sinuportahan ng iba pang senador. May tanong lang ako dito, kumbatsero. Ang sinasabi ng 2 pulis, may kaso na po ito sa husgado. Oo. I have the right sa husgado na. Kumbaga, i-invoke niya yung sa halimbawa sa Amerika 5th Amendment. Yung right to remain silent. Right to remain silent. Yung pagka ba ayaw nilang sumagot, dahil meron nga siya kinakatwiran na karapatan, constitutional right niya yun, pwede bang pilitin ng Senado yun? Yun ang may kapangyarihan ding bukod ng Senado kasi, kumbatsero, to contempt Iba ang husgado, isang sangay ng pamahalaan, iba rin ang may kanya-kanyang power Pero kumbatsero, hindi nagbabago ang karapatan ng kahit na sino. Ito, hindi natin tinitingnan yung kaso na to. Yung iniimbita lang ng Senado. Kahit sino imbitahan ng Senado, pag sinabi na niya na I invoke my right against self-incrimination, pwede bang pilitin ng kahit ng husgado, ng Senado, ng iba pang constitutional bodies ang isang tao? Sa mga nakaraan, ipinapataw rin talaga, kumbatsero, ng Senado, yung power to contempt. Kaya nga. Hindi kinikilala yung right na yon, yung right to remain silent. Sa nakita natin, alin bang mas mataas yung karapatan sa yung constitutional right o yung capriccio minsan ng mga nag-iimbestiga. Kaya yung pag-iimbestiga ng Senado minsan, kumbatsero, ako ninenervyos na Parang wala na yung complaint desk ng NBI saka PNP. Ang Senado na talaga ang mga investigador. Investigador. Yung nakakapangamba lang. Baka nadadapurak na ang karapatan. Kapalit nun ay ang grand standing ng mga senador. Ang problema. Pangunahing balita sa showbiz. Dito nga muna tayo para mapalabig ang sitwasyon. Sinitch-itich. Sino ito? Na isang dating child actor na ngayon ay iniiwasan ng mga katabi at kasama dahil amoy paksiw. Ang cute pa naman ito nung maliit. Naku po, diba? Nung bata pa. Masarap yan kung ang paksiw kumbatsero ay may konting ampalaya. Saka konting talong, di ba? Pagka paksiw ka ng isda. Sa isda. Kung paksiw na lechon. Huwag mong lalagyan ng palaya. Sino yan? Ihatid sa atin ang ating showbiz legend, Morley Alinio. Magandang morning, Morley! Yes, magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Ka Jerry at Katunying. Aba,
nakakaloka at super mega kabaliw itong Bansotelyang aktor na kung saan ay inaangal nga siya ng kanyang mga nagiging kasama sa work dahil may kakaibang amoy. Aba, kasi 'di ba, kaming mga medyo chubby, madali kasi kaming pagpawisan. Ako mismo pagpawisan. Kaya kailangan laging goli ng goli o kaya punas ng punas. Pero itong aktor na ito, hindi mahilig sa magliligo, kaya naman yung amoy pawis ay tumatagal sa kanyang katawan, kaya nag-aamoy paksiw. Ay, talaga? Ayaw mag-goli. Medyo may katamaran ito sa pag-goli-goli. Kaya ayun ang ending na may ismeeli pa batini ito. Wala ba man lang mga concern sa kanya at sinasabihan siyang maligo ka naman? Wala, pabango lang siya ng pabango. Iba pa na ang amoy. Kapag hindi ka nagugoli pero pabango ka na ng pabango, iba pala yun. Iba yun. Kahit sabihin pang sandamak-mak na pabango ang ilagay mo sa katawan mo, iba pa rin talaga yung naliligo ka. Kaya naman, sabi nga ng mga kachika natin, panay ang endorse niya ng mga kung ano-anong mga... may ini-endorse na mga produkto? Oo. Lumalabas pa ba yan sa TV o sa pelikula? Lumalabas pa rin, busy pa rin ito, visible pa rin ito. Kaya lang sabi nga sana naman mag-goli-goli dahil pogi at milyonaryo pa naman ang aktor na ito. Sino yan? Batang-bata. Ang kanyang name song. Ang kanyang name song, batang-bata ang kanyang name song. Ay, pag binigay ko yung name song, sigurado, bigay na bigay ang kanyang pangalan. Basta batang-bata ang kanyang pangalan. Ganun, batang-bata. Parang maliit lang talaga. Parang maliit lang. Hindi, kasi kayo may nagtatanong dito, ba't daw ba tinawag nung in-interview natin kanina, si Sherwin na bata. Sherwin Bata Alparo. Bakit tinawag na si Sherwin na bata? Kamag-anak niya kasi si Efren Bata. Kaya pa. Reyes. Anak ko mahilig sa bata. So amoy ano yan? Amoy paksiw. Amoy paksiw. Pero alam mo, masarap ang paksiw at tulad ng sabi niyo, yung may ampalaya. Yung pagpaksiw na isda. Yan. Pero kapag lechong paksiw, iba na yon. Ibang usapan yun. Pero itong binabanggit mo, nahulaan ko na ito nitong nakaraan pa patumbling-tumbling pa yan nung nakaraan. Nakita ko sa isang video. Ganun? Kaya, nagulat nga ako, kayang magpatumbling-tumbling nito? Baka magpagulong-gulong. Magaling. Ganun? Baka kaya pinawisan. Yun na nga. Nung pinawisan, nagkaamoy. Alam, pag tinititigan ako ng Jerry, parang, ayawan ko. Yan ang ating DZRH Showbiz Status News. Ito po ang inyong RH47. Morley Alinio, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Babu! Pangunahing balita sa sports. Sumurrender ang Choco Mucho sa host na Vietnam sa 2023 VTV International Women's Volleyball Cup. Nasayang ang dalawang set na bintahin ng Flying Titans matapos itong mag-collapse sa 25-20, 28-26, 21-25, 20-25 at 9-15. Nakakapit ngayon ng Choco Mucho sa third spot, tangan ang 2-2 na baraha. Harapin naman ngayong Miyerkules ng Choco Mucho Flying Titans ang South Korea sa pagtatapos ng kampanya nila sa elimination round. Pangunahing balita sa kalusugan. Sa ating health news, binalaan ng isang ina mula sa England ang mga kapwa magulang matapos maparalisa ang kanyang baby dahil sa brain tumor. Ayon sa 38 anyos na si Kaylee Ebbs, sinabi sa kanya ng mga doktor na may viral infection lang ang kanyang baby boy at binigyan lang siya ng over-the-counter na gamot. Una pa lang ay ikinabahala na ni Mrs. Ebbs ang mayat-mayang pagsukat, pag-iyak ng kanyang anak dahil sa sakit na nararanasan nito sa kanyang mga binti at braso. Nagpapakita rin ng clumsiness ang bata. Ilang beses anyang naglabas-masok sa ospital ang kanyang anak pero iisa lang ang sinasabi ng mga doktor, viral infection. Pero dahil hindi kumbinsido, pinasalang niya sa CT scan ang anak at nadiskobring may brain tumor pala ito
na bumababa na sa kanyang gulugod. Bagamat sumalang sa serye ng surgery ang bata, nagkaroon na ito ng brain damage at permanente ng gagamit ng wheelchair. Sa ibayong dagat, sinampahan ng reklamong bribery ang dating oil minister ng Nigeria na si Diezani Alison Madueke. Lumabas sa investigasyon ng National Crime Agency ng United Kingdom na ang opisyal ay nasasangkot sa pagtanggap ng suhol kapalit ng multimilyong pound oil and gas contracts habang gumaganap sa tungkulin sa gobyerno. Naghatid ng kabuuan ng ating mga pangunahing balita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras. Eksakto, en punto, Kapopoy, 7:46 ng umaga. Distonita Berna sa Kahapon, kumbachero, busy yung Senado natin eh. Sa pag-iimbestiga. Ano ba yun? Yung sa Bilibid pa rin ba yun? Yung isa, yung Bilibid. Yung isa, yung sa Nabotas. Yung isa, shooting. yung katulong na minaltrato ng kanyang amo. Talaga. Busy nga pala ang Senado maganda naman ngayon, na may pinagkakabalahan ng mga senador. Kaya lang sana po ay inuulit lang natin yung karapatan ng mga iniimbitan nyo dyan. Kahit sino pa sila. Hindi po exempted ang Senado. Ulitin natin na hindi exempted ang Senado sa pagsunod sa batas. Ito kumbachero, basahin ko lang. Article 3, Section 17 ng Konstitusyon ay ganito nakasulat. No person shall, walang tao na shall be compelled, ang maaring pilitin, to be a witness, na sumaksi against himself, laban sa kanyang sarili. Yun nga po yung right against self-incrimination. Kaya pag sinabi na po, kahit sa husgado nga akong batyero sa husgado mismo pag sinabi niyang ayoko mong sagutin yan, ayoko mong sagutin yan, bahala nang I invoke my right to remain silent. Or against self-incrimination, kung po yan, alam na ng judge kung anong kung paano niya i-interpret yun. Kaya lang mukhang sa Senado hindi ganon mga abogado, kaya nga ano ba yun? Radio show ba yun? May dati radio show ganun, pagka hindi ka sumagot, hindi, sinungaling ka. Sabihan ka na agad na sinungaling. Ayaw mo sumagot, sinungaling ka. Pagka ganun, kaya yung mga senador natin, maghinay-hinay po kayo. Baligtarin nyo sitwasyon kung halimbawa po ay kayo ang ilagay sa sitwasyon nung sa upuan nung inyong resource person o nung inyong inimbitahan at gaganunin kayo, ewan ko lang sa inyo. Ewan ko sa inyo. Nako, paulan-ulan aaraw, uulan, uulan. Baka may mga kailangan i-change na inyo sa inyong mga bahay tulad ng bubong na baka malutong na. Buti na lang may bubong na maasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tiles pan. Para sa eleganting bubong na matibay na, makulay pa. Mag-cherry loom, pre-painted ka na. Sa mga gustong mag-road trip, kumbachero. No problem yan, kumbachero. Baka kung gusto nyo mag-road trip, mag-road trip kayo. Kaya lang, pagkamahal ngayon ng gusalina. Napakamahal nga. At ang sabi nga, baka daw hanggang katapusan ng taon ay wala tayong asahang rollback. Sus Mariano Kaindo. Paano naman gagawin natin yan? Mabuti na lang kung batsero. Meron tayong Cherry Tiggo 8 Pro 1.60 na kayang-kayang tumakbo hanggang 20.8 kilometers per liter ng gasolina. Ayos na ayos talaga. Kaya naman kung 7-seater crossover SUV na di lang maganda kung ditipid pa ang hanap mo. Sa Cherry Tiggo 8 Pro 1.60 na tayo, kumbatsero. Yun. Kung gusto nyo makapag-test drive, pumunta lang sa cherryauto.ph. Ayan. Huli na. Bago si Edwin Duque. Go, go, go! Jerry Baha at Anthony Taberna.
Ang bike lane daw dyan sa EDSA Caloocan ay binabantayan na ng MMDA. RH23 Edwin Duque. Coming, Edwin! Tama ka, Jerry Katunying. Hindi pa rin, marami pa rin mga motorista, mga motorsiklo yung dumadaan sa bike lane at mukhang batay sa kanilang katuwiran ng masita kanila. Hindi raw nila alam na bawal, pero may mga dumadaan na pag may MMDA, umiiwas. Isa sa mga nahabol kanina ay nakamotor na angkas yung kanyang anak. Ay hindi gano'ng makaharurot dahil may angkas. Yun ang nahabol ng MMDA. Yung sabi nito kanina, hindi raw nila alam na bawal na yung dumaan sa bike lane. Kaya tuloy yung mga naka-bike na dapat ay naging malayang dumaan, sila yung nawawalan ng daan dahil mabibilis yung takbo. Kaya ngayong umaga, north at southbound nito EDSA dito sa may Caloocan, halos nakabantay na yung mga MMDA para ma-implement talaga yung batas na pagbabawal sa mga nakamotor sa bike lane. Dahil ang mga kababayan natin kanina yung ibang masita, pag may MMDA, umiiwas doon sa bike lane. Pag wala, ay doon sila nagsasorkat. Kaya bakit wala? Kaya ngayong araw, may mga Sita lang ba? Hindi naman pinagmumulta, hindi ba hinuhuli, Edwin? Inuhuli, may mga natikitan. May mga natikitan. May natikitan. Kasi dapat talaga itatubad. Kasi kung walang ngipin yung batas, ay wala yung pagpapatubad ng batas. Kaya dapat talaga natikitan para yung sinimulan nung nakarang araw, yung pagbabawal doon sa bike lane at dumaan yung mga motorsiklo. Eh kung hindi sila mag-ligpit, dahil wala, marami pa rin dumadaan. Kaya asang-asa naman yung mga bisikleta na sila lang, yung dala may biglang harurot, kaya minsan may mga sumisimplang. Kaya ngayong umaga, mula rito sa Monumento Circle hanggang doon sa may Balintawak, may mga nakabantay ng MMDA. Maliban doon sa nagtatraffic, meron din nakatambay sa mga gilid para i-monitor. At kapag naispadang may dumaan, inaharang dito sa may bahagi ng Atinyo at sa bahagi naman ng Jesus, yung papunta ng Balintawak, yung galing naman ng Balintawak papunta ng Monumento, ay may nakatambay din sa harap ng MCU Hospital. Sa ngayon ay medyo matraffic na, Jerry Katunying, lalo na yung papunta ng MacArthur Highway at yung galing naman ng MacArthur Highway, galing ng Valenzuela papunta ng Monumento, ay medyo mabigat din yung dalo ng trapiko dahil volume na nga yung mga sasakyan. So yung ating update, wala pa rin dito sa Caloocan, ako pa rin Alas 23, Edwin Duque, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Thank you, Edwin. Ako, kumbatsero. Overtime na pala tayo. Aba, malaki babayaran sa atin ang kumpanya nito. Dapat may overtime pay tayo. Bahala na sa atin si Lakay Deo Makalma. Bye! Happy weekend! Damdaming bayan! Susunod na! Wake up with